Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome back sa mga kasama natin kanina. Sa mga nakasama natin kanina, welcome back. At sana maaga pa naman, 11:30. Well, maaga pa naman. So sana makasama ko pa kayo hanggang mamaya. 11:30. Siguro try natin matapos sa mga 12:30. Kaya yan. Kaya yan. Okay. So, mga kababayan, once again, nandito po kayo sa Coach Jared Live. Maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Hindi po matatawaran yan. Ang inyo pong pagsuporta po sa atin. At wag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. And paki-share ito pong ating live stream at paki-like ito pong ating live stream na rin. Kasi marami pa rin hindi nakakakuha ng notification. Basta pag January, February talaga, it's my month. Those are my months. Talaga, January, February. Yun ang mass report schedule ko, guys. So ayun. Also, huwag nyo kakalimutan panoorin ang ating radio show every Saturday sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 8:30 PM, ang Pinasabat with Coach Jared. Magkita-kita tayo doon every Saturday. Ayan, at mapapanood nyo rin yan sa TV Plus, Channel 3 at sa Channel 45 to 49 naman sa GMA For The Box. And syempre, dahil Radyo Pilipinas nga, mapapainggan nyo yan sa Radyo 738 sa EM Band. Hey. So, alam ko naman na ang topic natin na nakalagay ay si Robin at saka si Rodante. Robin and Rodante. Happy with Xi Jinping. Mga tumanggap ng may mukha ni Chairman Mao. Okay. So, ayan. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kababayan, dadaanan ko lang tong isang topic na ito. Kasi, may developments. Kanina. Magandang balita to. Napakagandang balita nito. Mukhang sureball na ang Duterte years. Di ba, Ann? Salamat sa iyong super chat. Wow naman! Wow! Wow! Mukhang sureball na ang Duterte years in ICC, guys. Ano ba nangyari? Ay, syempre, pag-uusapan natin sandali. Ito kasi, nagdabas ang desisyon ng ICC kahapon. At ngayon lang naibalita. Ito ang sabi. ICC Pre-Trial Chamber 1 says Duterte is fit to take part in pre-trial proceedings. Ayan, mga kabayan. Duterte years in prison na. Save the date, February 23, guys. Save the date na. February 23. Magla-live tayo nun, guys. Magla-live tayo nun. Confirmation of charges na. Ini-schedule na ang confirmation of charges. Sa February 23, 2026. Confirmation of charges na. After ng confirmation of charges, yun, diretso na tayo sa trial chamber. Salamat VMB Irene sa super chat. Naman. God bless. Wow! Wow! Okay. Ito, basahin natin yung decision. Ito yun January 26, 2026. Ayan. Ay, today pala yung nirelease. January 26. So, balikan lang natin ang kwento, guys, ha. Balikan lang natin ang kwento. Kasi ito napakahalaga kasi nitong desisyon na to Kasi mga kababayan, alam naman natin, mga kababayan, na isinuko ng Pilipinas si Rodrigo Duterte sa ICC March of 2025. Malapit na yung anniversary, guys!
Ilang buwan na lang, anniversary na! National Day of Mourning para sa mga DDS. So, inaresto siya March 2025. Tapos, nagkaroon ng, yung unang-unang hearing was sometime in June or July if I'm not mistaken. June or July ba? Ay, hindi. Kasi parang nasa States pa yata ako nun eh. Nung nangyari yung unang hearing. Parang sa States pa yata ako nun. So, sometime in March then or April. Either of the two. Tapos, mga kababayan, ang nangyari, simula nung hearing na yon, parang merong weird kay Rodrigo Duterte, di ba? Kung papansinin nyo, parang merong weird sa kanya. Tinanong siya, "What is your name?" My name is Rodrigo Roa Duterte. Nakakatawa kasi hindi naman siya ganun magsalita. Oo. Hindi naman siya ganun magsalita, guys. Oo. So hindi naman siya ganun magsalita. So, parang ang lumalabas, parang noon pa lang, unang hearing pa lang, na siya, umaarte na siya. Umaarte na siya noon. Nagpapaawa, kunyari kunyari hirap na hirap. Oo. Kunyaring may sakit. Oo, ganyan. Tapos, mga kababayan, nag-postpone ng hearing. Nagkaroon ng hearing, nagkatuloy yung hearing. And then, nagkaroon ng decision na yung confirmation of charges will be done in July last year. July last year. And then, after nun, mga kababayan, para hindi kayo ma-distract, lagyan muna natin to. Yan, dyan. After nun, mga kababayan, sometime in June, na-cancel. Temporary na hinold yung hearing kasi nagsumite ng pleading etong mga abogado ni Rodrigo Duterte na may sakit daw siya. Nag-deteriorate daw si Rodrigo Duterte habang siya ay nakadetain. Hindi na raw siya makaalala ng mga bagay-bagay na humina daw ang kanyang short-term memory. Yun ang sabi. So, ang sabi ni Nicholas Kaufman, yung abogado niya, sabi ni Nicholas Kaufman, kung okay lang ba na number 1, hihingi kami ng interim release. Interim release daw muna. Hingi daw sila interim release. Una. And then, after ng interim release, babalik-balik na lang daw sila. Kasi may sakit na kawawa naman. 70 plus years old na, kawawa naman. At may tatanggap na raw na bansa sa kanya, etc. Ngayon, mga kababayan, habang daming pleading na palitan ng sagutan, yung prosecutor tsaka si Nicholas Kaufman, palitan sila ng ganyan-ganyan. Tapos, eventually, nagkaroon ng decision ang pre-trial chamber nung December na, sorry, may na-skip ako. During the period na from July hanggang December na naglabas yung decision, etong si Rodrigo Duterte is undergoing medical examination. Mahabang proseso yun. Nag-agree pa sila sa mga doktor, nag-agree pa sa kung ano-anong proseso, etc. And then,
over the course of over the course of the months, nagkakaroon nga ng medical examination. Ayan. Doon sa medical examination na yan, nag-culminate netong December 2025 sa isang decision. Ano ho yung decision? Itinatanggi o tinatanggihan ng ICC ang kahilingan ng partido ni Rodrigo Duterte na mag-interim release. Bakit daw? Bakit daw? Bakit daw itinanggihan? Kasi wala naman daw sakit si Rodrigo Duterte. Sabi ng mga doktor, wala naman siyang sakit. Bakit yung pinipilit na may sakit? Wala naman pala. Oo. At ang nagpabisto sa kanya ay yung coin test. Meron pang meron pang nakasulat sa decision na parang pinepeke lang ni Rodrigo Duterte yung kanyang sakit. Dahil nabisto nga sila doon sa coin test. Ano ba yung coin test? So yung tawag dito, yung doktor papakita ng coin sa kanyang kamay. Tapos isasara niya, tatago niya sa likod, tapos ibabalik niya yung kanyang kamay na nakasara. Itatanong, nasaan dito yung coin? Ngayon, mga kababayan, ang sabi, majority of the time daw, kahit ang mga tao na merong pinakamalalang sakit ng Parkinson's or Alzheimer's or whatever, pinakamalalang cognitive disorder, nahuhulaan kung nasaan yung coin. Nahuhulaan kung nasaan yung coin. Kahit yung may mga pinakamalala na sintomas, pinakamalalang sakit. Oo. Pero si Digong, hindi niya nahulaan lahat. lahat ng tanong niya, hindi niya nahulaan kung nasaan yung coin. Anong sabi nung psychiatrist? Ang sabi ng psychiatrist, napaka-imposible niyan. Hindi mangyayari yan. Hindi yung mangyayari yan. Oo. Hindi mangyayari yan. Kahit papaano, meron siyang itatama. Kasi nga, yung pinakamalalang may sakit sa pag-iisip, nahuhulaan kung nasaan yung coin. Oo. Di nabisto ngayon itong si Rodrigo Duterte na pinepeke niya yung kanyang tawag dito, yung kanyang Alzheimer's o pagiging ulyanin. Pinepeke niya. Bistado. Bakit ngayon tayo nagkaroon ng final decision? Kasi mga kababayan, nung nilabas yung decision na yon, nag-file ng motion for reconsideration yung partido nila. At ito, mga kababayan, yung sagot doon sa motion for reconsideration. Ito yung sagot. Oo. Sa motion for reconsideration. At ito na yung what do you call this? Final final and executory na decision. Okay? Basahin lang natin sandali. Dadaanan lang natin yung mga salient parts. Yung mga importanteng parte lang. So, eto, July 18, 2025, nagsumite ng medical report ang partido ni Digong na meron daw siyang cognitive impairment sufficient to warrant litigation of the matter prior to holding of the confirmation hearing. Tapos ang sabi, dahil daw meron siyang cognitive impairment, dapat daw magkaroon ng indefinite adjournment. Ibig sabihin, itigil muna natin yung proceed sa kaso indefinitely. Tingnan natin. Malay ba natin kung may sakit talaga, ganyan-ganyan. Pero pinagbigyan itong indefinite. Actually, meron ngang dito, kumontra na judge. May dissenting opinion dito na hindi naman kailangan ng indefinite adjournment. Oo. Pero wala na, nangyari na, andyan na. It's history already. So, pinayagan yung indefinite adjournment. Okay. Ngayon, September 8, 2025,
Judge Maria del Socorro Flores Liera decided to postpone the hearing on the confirmation charges for the time strictly necessary to determine whether Mr. Duterte is fit to follow and participate in the pre-trial proceeding. So, ito yung kinukwento ko kanina na pinayagan sila na, tawag dito? Pinayagan sila doon sa indefinite adjournment. Okay. Tuloy ngayon tayo. On December 12, 2025, the prosecution, the OPCV, and defense submitted observations on the panel reports. Ito na yung resulta nung medical exam. The prosecution requests the Chamber to conclude that Mr. Duterte is capable of meaningfully exercising his procedural and fair trial rights. Huwag natin babasahin na buo. The OPCV requests the Chamber to find Mr. Duterte is fit to participate in the proceedings. Yung depensa naman, syempre, sa kabilang panig, in light of the inconsistencies undermining the overall weight of the general joint conclusion on fitness, the Chamber must seek further clarification. Oo. So, ang sabi ng partido ni Digong, baka naman pwedeng isa pang Chicken Joy. Isa pa raw. Kasi, wala, hindi na nakuha yung resulta na gusto nila eh. Kasi dun sa decision, yung sinabi ng panel reports, okay naman si Digong. Pwede naman siyang mag-proceed daw sa kaso. So, ayun. So, itong kabilang sabi, hindi, wait lang. Kailangan natin kumuha ng further clarification. Okay, sige. Ito ngayon ng further clarification. Oo. Asa na yun? Ito ngayon yung resulta. Wait lang. Ma-highlight ko kasi yan eh. Ito binibigyan ng bigat ng judges yung ginawa ng mga doktor. Okay, na official siya, walang mali, etc., etc. In that context, ito nga yung desisyon the Chamber notes that the defense submits that the panel failed. The panel failed. Ayan, failed. Oo, hindi nagtagumpay to integrate into its unified conclusion on fitness of ICC Detention Center staff about Mr. Duterte's condition, from which the defense avers that Mr. Duterte suffers which may impair cognition and functional capacity. Ibig sabihin, yung observation ng medical staff daw, hindi sapat. Hindi sapat. At kung ikukumpara to dun sa resulta ng mga doktor, tinimbang ka, ngunit kulang. Ganun. Ito ngayon ang sinabi ng mga doktor, guys. Puntahan natin. Nilagay nila dito. Ayan. Ito yung mga doktor. The chamber further observes that the conclusion of the panel on the specific capacities which the chamber had illustrated are necessary for the meaningful exercise of Mr. Duterte's procedural and fair trial rights are clear and unanimous. Okay. Ano daw yung clear? Si Ante Claire daw. Mga clear. It's clear. Anyway, shout out kay Yusek. Okay. Sabi. Ito sabi ni Professor Juan. Professor Juan is of the opinion that he cannot rule out that Mr. Duterte may have blank, whatever yung nakita niyang cognitive impairment. It is impossible to rule this out in view of his unreliability. Professor blank can find no objective reliable evidence of such impairment. Wala raw makitang senyales or sintomas ng sakit. Sabi ni Professor number 1. Oo. Professor number 2 is of the opinion that Mr. Duterte has the mental capacities to understand the charges, has the functional mental capacities to understand evidence,
and to follow the evidence, has the functional mental capacities to understand the conduct, purpose, and possible consequences of the proceedings, and has the functional mental capacities to instruct counsel for the preparation and conduct of his defense at the pre-trial stage. Yun. Anong sabi ni Professor number 2? Mr. Duterte has the capacities for the meaningful exercise of his procedural and fair trial rights. 2-4-2 na. Na okay daw si Rodrigo Duterte. Healthy daw siya. Pwede daw siya mag-participate sa kanyang sa kanyang kaso, sa kanyang hearing. Professor number 3 is of the opinion that Mr. Duterte's capacity on the balance of probability is not so impaired from a neuropsychological perspective as to prevent his from giving evidence. Oy! Hindi naman siya mapipigilan ng kanyang ng kanyang nararamdaman, sabi ni Professor 3. Sa bagay, mga kababayan, imagine na si Rodrigo Duterte ilang taon na pero manyak pa rin. Diba? DOM pa rin. Mukhang hindi naman siya napipigilan. Manyakos pa rin. Ito pa sabi ni Professor. Professor 4. Professor is of the opinion that Mr. Duterte has a clear understanding of the legal proceedings and has a partial understanding of the accusations. He also understands how his whatever might impair the legal proceedings, blank reduces to some extent his ability to stand trial. Yun. So medyo dito kay Professor 4, medyo 50-50. 50-50. Pero naiintindihan naman daw ang mga nangyayari. Baka nakumbinsi ng drama ni Digong. Nakakuha sa drama. Ito si Professor, pakilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Si Professor number 5 is of the opinion that Mr. Duterte has the cognitive abilities to comprehend the accusations and the conduct of the pre-trial proceedings. Nagwawala na mga DDMs kayo. Kaya daw niya mag-isip. Di ba? Malinaw daw ang kanyang pag-iisip. He has the cognitive abilities. Wala siyang diferensya sa pag-iisip. Sabi ko, wala siyang diferensya sa utak. Kaso parang meron yata. Parang may diferensya siya sa utak. Anyway. Tapos, ito, last. Professor Blank, during the interviews, Professor Blank discussed the trial proceedings with Mr. Duterte, and with his knowledge of the current stage of the trial, his appraisal of the accusations are presently known to him, and with past professional experience, he is able to instruct counsel. So, ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Itong mga parte na ito na binasa ko sa inyo. Itong mga kababayan, ang sinasabi po niyan, simple lang. Sinungaling si Kaufman. Yun lang ang sinasabi niyan, guys. Sinungaling si Nicolas Kaufman. Kasi si Nicolas Kaufman, paulit-ulit niya sinasabi, hindi, may sakit talaga yung kliyente ko, may cognitive disability siya. Hindi siya makakapag-participate meaningfully dito sa kaso na to. Wala, hindi siya kailangan siyang palayain, kailangan siyang interim release. Kasi kasi may sakit talaga siya sa pag-iisip. Oo, yun talaga. Kaso mo, pinatunayan na sinungaling si Nicolas Kaufman. Sinungaling siya. Hindi tinanggap yung argumento niya, guys. At pinaniwalaan ng sinasabi nitong mga panel of experts. Oo. Ano ang sinasabi ng panel of experts? Wala naman sakit si Rodrigo Duterte. Wala naman siya sakit eh. Ano ba kayo?
Sige lang, mag-hearing lang kayo. Walang sakit yan. Kaya-kaya niya intindihin yan. So, may problema ngayon si Nicholas Kaufman. Bakit? Anong problema ni Nicholas Kaufman? Puntahan natin yung isang pinakadulo ng desisyon. Ito. Ito ang problema ni Nicholas Kaufman. In light of its above finding that Mr. Duterte is able effectively to exercise his procedural rights and is therefore fit to take part in the pre-trial proceedings, the chamber rejects the adjournment requests. The proceeding relating to the confirmation of charges are therefore resumed. Ayan, balik na tayo sa kaso, guys! Balik na tayo sa hearing. Resumed. Oo. Recalling its duty pursuant to Rule 121, one of the rules to ensure the fair expeditious conduct of proceedings under Article 67 of the statute, the chamber hereby sets the date of the commencement of the confirmation of charges hearing for February 23, 2026. Ayan na, mga babae. Ayan na. Eto na yun. Tuloy na. Sa February 23 ang confirmation of charges hearing, guys. Oo. Good luck kay Nicholas Kaufman. Good luck kay Nicholas Kaufman, guys. Mukhang kailangan niya maghanap ng bagong kliyente. Sisante ka na! Sisante na. Oo. Paano na yung signature campaign nyo? Wala nang Paano yung signature campaign nito mga DDMs na to? Wala nang pag-asa. Kahit ano pang sabihin ng Korte Suprema dyan, guys. Wala, di na uwi si Digong. Save the date, guys. Save the date. February 23, 2026. Ay, naku. Di ba? Wala eh. Kasi alam nyo mga babayan, pag nagsisinungaling ka talaga, mabibisto at mabibisto ka eh. In this case, it's just a very public way of, bisto. Di ba? Imagine, ilang buwan din kumita si Nicholas Kaufman, no? $2 million a month. Diba? $2 million a month. Tapos naka 10 months na siya. Grabe. Laki, no? Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Ubus na. Nagsayang lang ng pera mga Duterte, guys. Oo. Nagsayang lang ng pera mga Duterte. Good luck. Easy money, no? Edel Toto Balduesa. Easy money. Easy money. Kahit masisante siya ngayon, wala na. Nagkatasan na niya ng sobra-sobra yung pamilyang Duterte. Oo. Diba? Yung kinupit nila sa Pilipinas, naubos lang sa kaso. Kahit masisante siya ngayon eh, wala eh. Tapos na eh. Correct, Aaron Villarreal, na prolong lang yung agony. Pinatagal lang yung pahirap. Doon din pala ang ending. Diba? So, paano na? Duterte years in prison na talaga. Duterte years in prison na talaga. So, yun na yung ending natin dyan. Oo. Meron niya ako mga nakita may mga nakita na akong post.
mga nagsasabi na tama si Hanilet, tama si ganto-ganto, etc. etc. Dapat daw pinalta na si Kaufman noon pa, bla bla bla. Pero wait lang. Di ba dalawang grupo yan? Grupo ni Hanilet tsaka grupo ni Elizabeth Zimmerman. Mm. So, paano ngayon yan? Pati yung mga Duterte loyalist, nag-aaway-away na din. Dalawang partido kasi yan eh, nagbibida-bida para kay para kay Digong. Yung yung grupo ng mga grupo ni Hanilet, Team Hanilet tsaka Team Elizabeth. Oo. Oo. So tayo, wala tayong kakampihan, papanoorin lang natin paano sila magbugbugan. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, ako personally, happy ako na may posibilidad na yung 30 years in prison. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Sana mas maganda na yung balita bukas. Pero magkita-kita po tayo muli. God bless you and see you in the next live stream, guys. Alright, bye. See you. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?